kayong mga Biblia. Kaya samahan niyo po kong basahin sa screen sa inyong mga Biblia na hawak sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tama at ang kalawang at dito'y nangaguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, mga tipo kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tama, kahit ang kalawang at do'y hindi nangaguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman dumoroon ang inyong puso. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, sa oras kong ito ay nagtitiwala kami na pinsunod sa iyong pangako na ito ay narito. Sapagkat yan ay sinabi mo. At Ama, sa pagkakataong ito ay pasuri mo rin ang aming mga sarili. Huwag kami kampampi sa aming mga sarili na kami ay nakukulang Panginoon o hindi maitalaga namin ang aming mga sarili na kami ay totoong sumisimba, nakikinig ng iyong salita sapagkat ito yung panahon mo na ikaw ay nagsasalita. Dakilang Diyos, alam ko magpapala ka, alam ko magpapagaling ka, alam ko Panginoon na ikaw ay mabuti. Pero, bago niyo po yan ipagkaloob, ay hamos yung muna makita niyo. Sa loob po ng isang oras o lalaon pa, na masugpungan mo sa bawat isa sa amin na kami ay totoong nakaupo na nakikinig, sumasamba at nagpapasalamat bago mo po ipagkaloob yung dapat mo ipagkaloob. Dakilang Diyos, nagtitiwala ako, nagagamitin mo lamang ako sa iyong kalooban, hindi ako, hindi ikaw, Panginoon, kaya walang bagay na magiging dahilan na matitisod sila sa akin kung hindi, Panginoon, ikaw yung siyang magpapalakas. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat. Ito ang aming samot langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko ang pagkayan niyo ang bigyan ng katabi at sabihin niyo, Lord. Ayan. Ang iyong kayamanan. Kaya, maaari walang nainay kapag nag-finish na ako o yung nag-restuan. Alalabasin ko kayo. Okay, mga kapatid yun. You're well. Alam niyo mga kapatid, obviously, yung verse 19. Pakiplas mo. Verse 19, yan ay tumutukol sa kayamanan dito sa lupa. Obvious yan. Okay? Verse 20, tumutukoy yan sa kayamanan sa langit. Okay? Verse 21, kinumpirm yan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling dyan. Hindi ka pwedeng mag-reason dyan. Ang sabi ng verse 21, kung nasaan ang iyong kayamanan, kung nasaan ang iyong puso, na andoon ka. Hindi yan pwedeng pasinungalingan. Okay? Ulitin ko ha. May kayamanan sa lupa, yung verse 19. May kayamanan po sa langit, sa verse 20. Alin man sa dalawang yan ang ibinibig mo, sisiguraduhin ng Panginoon, sisiguraduhin ng Diyos, na naandoon ang buhay mo, naandoon ang puso mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Ito yung first point ko, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo na ang inyong mga anak ay kayamanan nyo? Sinabi yan ang natatanda kasi. No? Ang anak natin, ang apo ko, kayamanan ko yan. May tuturing ko yan, kayamanan. Diba, no? Alam niyo ang tatay bestri ko, ang nanay ng binay ko, ay nag-asawa ng 40 ng lolo ko, 13 ang lola ko. Sa awa ng Diyos, 2 po silang magkakapatid. Yung nanay ko. Panganay ang nanay ko. At saka ng lolo ko, alam ko na yun ay kayamanan nila. Dahil ang anak ay kayamanan. Kaya totoo yan. Kaya kung yung mga anak naman ay kayamanan, make sure lang naman na ingatan
kayamanan kayo ng tatay ninyo. Diba? Kayamanan ka, ako, ng aking mga magulang. Make sure lang tayo bilang mga anak ay ihaba natin yung kayamanan ng nanay at tatay natin. Dahil sabi nga raw nila, kayamanan daw kayo. Okay? Naniniwala pa rin kayo na ang pinag-aralan ay kayamanan, ang edukasyon ay kayamanan. Sabi rin ng mga magulang, sabi niya, anak, wala kami may pamamana sa iyo na lupa't bahay. Gagawin namin ang gabi, na umaga, tatrabaho kami, magsisikap kami, para kayo ay makapag-aral. Sapagkat yan lang yung aming ipamamana sa inyo na hindi raw mananakaw ang edukasyon. Ito po naman. Advantage. Hindi ko sinasabing kung hindi ka tapos ay hindi ka advantage. No? Pero sasabihin ko talaga, advantage talaga yung may pinag-aralan. No? Advantage talaga. Lalo na noong panahon namin, noong gusto kong magpulis, ay 72 units, kailangan meron akong 72 units. Yung may vocational course ako, high school graduate ako, plus 72 units, qualified ako magpulis noong araw. Pero yung tiyo ko na pulis, noon sila by appointment. Kung kilala mo yung mayor, kung paring nila yung mayor, i-recommend ay pasok mo itong anak ko na magpulis, kahit hindi tapos, kahit hindi high school, nakakapasok kasi may mga tiyo ko, nabihin sa mga nanay ko, mga pulis ka with ano lang sila elementary, pero naging pulis, di ba, no? Advantage. Pero ngayon, hindi na pwede. Kailangan ngayon, bachelor ka na. Yung panahon itong mga pulis, no? Tapos ngayon, ni-require ngayon, at least graduate ka ngayon ng criminology or graduate ka ngayon ng PNPA dyan sa dati Castaneda yan eh. Yan silang, okay, nandyan yung Philippine National Police Academy natin. At least, graduate ka dyan. Kasi pag graduate ka dyan, kung hindi ako nagkakamali, second lieutenant or first lieutenant ka agad ang ranggo mo. Ibig sabihin, advantage. Okay? Ngayon, sa mga bachelor naman, mga kapatid ay hindi na nga batayan ngayon nag-graduate ka ngayon ng bachelor. Kasi kailangan postgraduate ka ngayon. May LA ka, doctorate ka. Advantage yun, di ba, no? Kaya sinasabi natin na ang edukasyon, ang pinag-aralan ay kayamanan. Pero depende. Babalikin ko yung sinabi ko. Depende. Dahil maraming graduate, wala naman sa hulog. Diba, no? Marami naman din graduate, walang trabaho. Diba, no? Kaya nababatayan ko naman doon dahil yun ay kaakibat ng wisdom and knowledge o karunungan at kaalaman. Ang tawag ngayon dyan kahit hindi ka ngayon nakatapos, yung diskarte sa buhay. Diskarte pa rin, yung skill mo pa rin, ha? Pero, bracket yun ng knowledge and wisdom. Diba? Kaya, kayamanan talaga yung tapos ka. Kaya, encourage ko kayo na ako po ay pwede ba sabihin, yung bachelor ko, maliwala ka kayo na gumraduate ako ng 40 years old. Dahil parang ng 36 years old. 40 years old. Gumraduate ako. Okay, kasi edukasyon ay importante talaga. Okay? Kayamanan. Paano? Alam niyo po ba yung health yung kalusugan ay kayamanan? Ano? Dami mga pera. Wala ka naman ang lasa. Ang dami mga pera. Di ka naman makabili. Diba, no? Pero, advantage pa rin ang malusog ka talaga. Kasi, aring kumain ng lechon. Huwag kang kakain. Aring kang kumain ng masasarap na pagkain. Advantage eh.
Si Pablo kay Timothy, mga kapatid ay nagsabi talaga na ingatan mo yung katawan mo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, ihaharap natin ang ating katawan na isang hayang buhay, banal at kaaya-aya na siya nating katapatang pagsamba. Kung hindi ka malusog, paano ka makakapunta sa bahay samba upang makapagpuri at iharap mo ang iyong sarili? Sapagkat ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan. Kayamanan. Sabi ni Sister Myra nung bumibiyay kami. Sabi na sa akin ng 77. Hindi mauuna pala ako kasi 75 ako. Hindi, ibig sabihin talaga, hindi ka naman magsa-77, 75. Kaakibat, although na ito ay appointed sa akin according to Hebrews chapter 9 verse 27. Appointed ang kamakayan sa bawat isa sa atin. Pero, sabi naman ng Psalms chapter 91 verse 10, mga kapatid, ang sabi dyan ay ito, 90 verse 10, ang buhay natin sa panahon ngayon ay 70, kung nag-iingat ka, dumarating yan sa 80. Ibig sabihin, kaakibat pa rin, although na tayo ay nakatakda sa kamatayan, nakakatulong kung tayo ay mag-iingat sa ating kalusugan, sapagkat talagang tatama na ang kalusugan mo ay isang kayamanan. Palakpakan natin ang siyempre ang pera, kayamanan. Sino may pera sa bulsa? Ako, saya ko. Wala ako. Yung pera niyo sa bulsa niyo, kahit sentabo yan, yaman yan. Ang yaman naman ng pera, hindi naman nakabase sa 2 bilyon, 3 trilyon, 4 trilyon, 6 trilyon. Ay, hindi naman ito. Hindi ko nasusunod yung 7, hindi ko na alam. Basta kahit anong pera na nasa iyo, lalo na napakahalaga na yan ay pinaghirapan mo, ay talagang kayamanan mo yan. Di ba, no? Okay, walang pagkatalo na ang pera ay kayamanan according to Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Kung kaya, Kuya LJ, Kuya Ivan, 10-19, sabi niya, o yan, sa second stanza, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng bagay. Ang pera, kayamanan mo, dahil sasagot, ipambabayad mo. Hindi naman pwedeng kuhanin mo yung peanut butter ni Sister Christy na walang kakalit. Liba na lang kung Pasko na at ipamamas ko na. Pero, ang salapi ay kayamanan. Okay? Ito yung last. Kung mayroon kayong mga magulang at kayong pamamanahan, napakapalad ng mga anak. Kasi bihira sa magulang yung mayroon kitang mga. Ngayon, kung kayo ay pamamanahan ng inyong mga magulang, isa kayo sa mapalad kasi may kayamanan na kaagad kayo. Diba? Hindi natin may tatanggihan. Yan yung sinasabi ko, part ng kayamanan, yung sa ating title, una, kalusugan mo, o talino mo, anak mo, and then yung anumang asset na nasa iyo, ay kayamanan mo yan. Okay? Walang itatanggi, wala kong kasisinungalingan, lahat yan ay asset at kayamanan. Okay? Yan po yan. Ngayon, naniniwala rin ba kayo na ang biyaya ng Diyos ay sapat? Biyaya ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 28 to 31. Ay ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon. At sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalalaki, magpakarami at kalatan ninyo ang lupa na inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa inyong papuwid sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 29. At sinabi ng Diyos narito,
Ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi na sa inyo'y magiging pagkain. Kaya malang itong ibinibigay ng Diyos na ito dahil kay Adam pa lang, ibinibigay ko na sa inyo. Okay? Kung pagkain ang problema, wala nang problema. Verse 30. At ang bawat hayop sa lupa, at ang bawat ibon sa ipapawid, at ang bawat nagsisiusan sa ibabaw ng lupa ay na may buhay ay binibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain nagkabayon. Kadiwa. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ibinigay sa tao. Okay? Yung needs nitong laman na ito. At narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Ngayon, Pastor, kasama ba dyan yung masama? Ay, kasama. Matthew chapter 5, verse 45. Upang kung kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at hindi ganap. Yung blessing ng Panginoon, okay? Pwede natin sabihin, yung kayamanan na ibinibigay ng Panginoon ay para sa lahat ng tao according to Genesis chapter 1 verse 28 to 31, Matthew chapter 5 verse 40. Dahil kahit hindi ka ganap, kahit ikaw ay masama, ang Diyos ay nagpapasikat ng araw at nagpapaulan sa hindi ganap. Yung magsasaka, o kahit ikaw na, subukan mo magtrabaho kahit napakasama mong tao, susweldo ka. Kahit anong sama mo, mga kapit, magkalit ka ng malunggay na sipon. Dahil promise ng Panginoon niya. Diba? Yung kayamanan na yan. Pakitali na yan. Joke lang ito. Joke lang ito. Palakpakan natin ito. Okay. Pero, ang biyaya ng Diyos sa bata. Pero, nagpiling ngayon ang Panginoon sa ating mga tao. Pakiplas nga yung 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 12. Ito yung text ni Brother Peter, ni Brother Joey, nung tinuro na to. Sapagkat ang pag-ibig sa kayamanan, kasi yung pera, ano yan sa ito, kayamanan, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa paghahangad ng iba ay mga nahulog sa pananampalataya at tinuhog ng kanyang sarili ng maraming kalumbayan. Yan ang epekto. Verse 11. Datapot ikaw, ako, tayo yan, ha? Datapot ikaw o tao ng Diyos. Ito yung recommend niya. Tumakas ka, lumayo ka sa mga bagay na ito. Ano yun? Yung persistansa ng verse 10, huwag mong ibigin yung kayamanan. Marami akong binanggit kayamanan. Ha? At sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaalaman. Okay? Doon ka ngayon pinasusunod. Tungkol yan sa verse 20 ng ating text, ng Matthew chapter 6. Verse 12. Ikaw at ako pinagsasabihin ito, ha? Makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban hindi sa mundo ito. Okay?
sa pananampalataya, mananang ka sa buhay na walang hanggan, nagiging tinawag ka at ipapahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming saksi. Kung ikaw yung tao ng Diyos, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka sa iyong pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat tandaan natin lahat, inawag ka, hindi nag-aksaya ang Panginoon sa turo sa Sunday School. Siya nakaupo doon sa langit. Sineserve siya ng libo-libo at laksa-laksang mga anghel. According to Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 35 verse 4 to 6, nagpahayag yung iisang Diyos na yun. Nagkatawang tao, ha? Ang pagkakatawang tao niya dahilan, mga kapatid, upang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan na ikaw ako at ako yung tao ng Diyos na magkikipagbaka sa mabuting pakikipagbaka sa pagtitiwala sa Kanya. Dahil tinawag tayo, hindi dito ay linsunod sa buhay na walang hanggan. Doon ka tinawag. Ngayon, kung ibinibless tayo ng Panginoon, favor lang yan. Siguro namuhay ka lang ng tapat. Sumunod ka lang ng tapat sa Panginoon. Kasi kung ang blessing ang pag-uusapan, yung natural blessing, given niya ng Panginoon kahit hindi ka matuwid, kahit matuwid ka, kahit ganap ka, kahit hindi ka ganap, mabubuhay ka, kakain ka. Pero hindi naragdagan ng Diyos yung blessing mo. Yun lang yun, sinunod mo ang Matthew chapter 6, verse 33 na sinabi ng ating Panginoon, kung hahanapin mo, kung iyong dinidisay ang aking katuwiran, ang aking salita, ang aking kalooban, ang aking katuwiran, sabi ng Panginoon, ang kung ano ang kulang sa iyo, idaragdag ko sa iyo. Pero may warning, huwag ibigin. May mapapatunayan tayo sa Old Testament, inibig niya to. Ito ang kauna-unahang taong na-stroke. Nagkasakit siya sa puso. Okay? 1 Samuel chapter 25, verse 36 to 37. Babasahin ko lang yan, pero istorya niya. Si David, may right siya bilang tinawag ng Panginoon. Kung gusto niyang kuhanin yun, pwede niyang kuhanin. May right si David. One time, nakita niya yung mga tupa ni Nabal, yung asawang tunay ni Abigail. Okay? Nakita niya nagpapastol yung tauhan ni Nabal. Dumaraan si David at ang tropa niya. Pwedeng kumuha siya doon, humingi kahit kwarsahan ng tupa para pakanin. May rights din siya ng time na yun, pwede niyang patayin yung tauhan ni Nabal at yung tupa. May rights siya. Pero hindi niya naman ito. Bakos ay nagpasuko siya kay Nabal. At sinabi niya, narito likod mo si David, nakita ko yung pastol mo at yung mga tupa mo. Kung pwede, bigyan mo kami. Sabi ni Nabal, sino si David? At sino yung tatay ni David na si Isay? Verse 36 yun ang istorya niya. At naparoon si Abigail kay Nabal, at narito siya'y gumawa ng isang kasayahan, si Nabal po, sa kanyang bahay na gaya ng pagsasaya ng isang hari. At ang puso ni Nabal ay nagalak sa kanyang loob, sapagkat siya'y lubhang nalango at kay ng alak. Kaya siya'y hindi nagsaysay sa kanya ng anuman, munti o malaki hanggang sa pagbubuang liwayway. Decided si David ng time na nagkakasayahan
sinabay. Papatayin niya na simula kay David, asawa ni David, lahat ng tauhan niya, lahat ng ari-arian niya. Yan ang istorya niya. Decided na si David. Paroon na sila, nagkatsyempuhan naman, way na rin ito ng Panginoon, marahil, nagpigil ng kasayahan itong sinabay. Hanggang sa madaling araw. Verse 37. Ang nangyari ng kinaumagahan, nang ang anak ay napawi kay Nabal, na isinaysay ng kanyang asawang si Abigail niya sa kanyang mga bagay na ito, yung papatayin na sila na nagkasakit siya sa puso. At siya'y naging parang isang bato. Yan yung unang-unang taong na stroke. Pero hindi sa pagkain ng baboy. Kung hindi sa sobrang kasakinan. Ang sobrang mahal niya yung asset niya. Sobra. Sabi niya, sino si David at sino si Isa? Bakit ako magbibigay sa kanila? Eh di yung nagpag na yun mga kapatid, mamamasa niyo ito. Eh di sakit. Kapag pinanilim natin, eh di sobrang mahal yung pera. Ha? Kaya sabi ng First Timothy chapter 6 verse 10, huwag mong ibigin ang salapi sapagkat ito'y nagiging ugat. Kaya pinatay siya ng Diyos sa sobrang sakit, sobrang pagmamahal sa kayamanan. Meron yan sa New Testament. Christian pa nga ito eh. Matthew chapter 19 verse 16. Umpisa natin. Ito, mayaman talaga ito. Wala itong asawa. At narito, lumapit sa kanya ang isang na nagsasabi, Christian po, Guro, si Jesus Christ. Ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi kasi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, o tao ng Diyos, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya sapagkat sa buhay na walang hanggan, tinawag ka. Panginoong Isus, sabi ng binatang mayaman, ano yung gagawin ko para mapasa akin yung buhay na walang hanggan? Verse 17. At sinabi niya sa kanya, si Jesus Christ, doon sa binatang, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti na dapat kung dahil talagang gusto niya. Kung gusto mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Dito ko napatunayan ng Kristiyano. Verse 17. 18. At sinabi niya sa kanya, yung binatang mayaman, alin? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Nasa Exodus chapter 20 yan, at Deuteronomy chapter 5, yung 10 utos. Pero hindi kinukulit. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalinga, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Verse 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Pinaloob yung 10 utos. Verse 20. Sabi sa kanya ng binata, yung Christian, ang lahat ng mga bagay na ito, dinanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Okay. Verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagpili mo ang iyong tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha
Matthew chapter 6, pagbuong Matthew. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22. Inibig din kasi dito mapapatunayan natin. Inibig yung kayamanan. Dadapwa. Ayun yung salitang dadapwa. Yung ngunit, subalit, kondisyon yan. Dadapwa. Ngunit, subalit, nang marinig ng pinaka. Ang ganitong pananalita. Ano yung ganitong pananalita? Ipagbili mo yung kayamanan mo. At pagkapagbili mo, ipamahagi mo sa mga duka. At pagkatapos noon, sumunod ka sa akin. Kung gusto mo ng buhay mo. Yumaon siyang malungkot. Yung malungkot yan, mamanglaw, may panghihinayang. Oo. Kung lalaliman natin, parang hindi nagustuhan ng binata, yung utos ng Panginoon, sa kanya, dahil lang yung utos ng asset na niya. Okay? Nasa kanya. Siya ay nalungkot! Oo, nangihinayang. Siguro may pag-iisip na, nahirapan dito eh. Nagpakadalubhasa ako sa pag-aaral para mapulang ito. O, bigay mo ng nanay ko at ako ko. Minana ko to. Tapos ang sabi ng guro ito, na maaaring hindi naman niya nakita kung paano ko ito pinunta. At kung paano ito na pa sa akin. Sabi niya na tinutusan akong ipagbili ko. Tapos i-share ko. Sapagkat siya'y isang may maraming hindi small. O konti. Ang usapan dito, bilyonaryo yan. Milyonaryo yan. Ha? Marami siyang racket. 23 nga. Ang ano pa, kung kaya. Pero, ang sabi diyan, dahil siya ay, ang alam ko diyan, sinabi ng pagkahirap talaga. Yung isang tao mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang kasunod niya, sabi ng Panginoon, mabuti pa yung kamelyo. Napakadaling pumasok sa butas ng karayom. Ang bihira, parang napaka-imposible naman ako. Ganito lang ako nga, hindi na ako makasuot ng butas ng karayom eh. Hindi, ang hindi literal yan. According to Bible Lands, nung nag-aaral kami, ang bahay ng kamelyo ay kudrado o ano man, tapos may butas lang siya. Sa pagpasok niya, siguro mag-ganyan lang. Tapos lagapang yung kamelyo bago siya pumasok. Kaya sabi ng Panginoon, ay, Diyos ko po naman, mabuti pa yung kamelyo. Magaang papasok sa butas ng karayo kaysa isang tao na binigyan ng Panginoon. Kasi pag pinalitan natin yung Genesis chapter 1, ha? Verse 28 to 31, yung Matthew chapter 5, verse 45, lahat yan, bigay ng Panginoon. Sige, basahin natin ang Ecclesiastes chapter 5, verse 19. Pakiplas nga, Kuya LK. Dahil yung binabanggit natin, lahat yan! Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng kayamanan. Hindi yan galing sa iyo. Ilagay mo sa kukote mo. Ilagay mo rin sa damdamin mo at puso mo kung ano ang mayroon ka. Bigay lang yan. Kaya nga nagwawarning, huwag mong ibigin yan. Bago sa'yo makipagbaga ng mabuting pakikipagbaga sa pananampalataya at
ginawa mensahe ko. Wala na yata. Hello. Papasok ako sa message natin. Your treasure, your asset, your wealth, your riches. Alam niyo po ba na yung pagsubok nyo, ang kawalan nyo, paghihirap nyo, yung problema nyo, kayamanan nyo. Ako magiging kayamanan ko yung hindi ako nakaya. Paano ko magiging kayamanan ko ang mga anak ko'y namamayat na? Wala na silang makain. At pasapin dito. Kasi sasabihin mo ngayon, ang pagsubok ay kayamanan mo. I-discuss natin yung kayamanan kung dito lang sa lupa. Given niyang kayamanan. Kaya nga sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5, huwag mong papakainin ang tamad. Kung tamad ka, hindi ka dapat kang pakainin. Dahil kung ang pag-uusapan ay biyaya ng Diyos, Nasa tabi mo yan. Kukuhanin mo naman yan. Ngayon, kung tamad ka sa ulo, huwag kang kumain. Kung pag-uusapan ng kayamanan, pumapasok ngayon ako sa magiging tunay na kayamanan. Kaya yung pagsubok kayamanan, sipin mo, nalipos ka ng kapitbahay mo, minamaliit ka ng kapitbahay mo. Kapag ka ng problema, kayamanan mo. Pira, kahit ano yata ang logic ang pag-uusapan yan, parang hindi ko na-assess na kayamanan. Oh, ano? Kahit anong logic, okay. Ang edukasyon ay kayamanan. nakakuha ng kaalaman, nakakuha ka ng katalinuhan. Paano mo masasabi sa akin, Pastor, na naghihirap ako, wala kami, halos sa libos na ikot eh. Mayaman ako. Wala akong matulugan, wala kaming bahay. Sasabihin mo mayaman ako? Sabihin ko sa iyo, according to the Bible, mayaman ka. At sasalita ako sa totoong utak ng Diyos. At sasalita ako sa verse 12 ng chapter 6 ng 1 Timothy. Basahin natin ito. Ganda ito. Kayamanan ko. Kaya may karamdaman ka. Basta saklog ng pagsubok. Kasi pag sinabing pagsubok, tamis yan, pagluwa yan, kahirapan yan. Pag sinabing pagsubok. Pero sasabihin ko sa iyo, kayamanan mo. First Peter chapter 1 verse 7. Wala ito doon eh. I'm sorry pala. First Peter chapter 1 verse 7. Pakiplas lang ko yun. Upang may kasubali na naman. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Okay? Ang pagsubok ay pagtamis, kalungkutan, kahirapan, karamdaman, lahat ng mga bagay na kasangit sa buhay na ito. Sabi ng Panginoon, yung pagsubok na yan, sa inyong pananampalataya, ay higit, ay mas lalong mahalaga sa ginto na nasisira. Yung ginto, yung binanggit ko, yung mga introduction ko. Kaya bibigyan ka ng kayamanan, nag-herit ka sa mga magulang mo na
napakalaking asset. Sabi ng Panginoon, mas sigit doon. Mas sigit doon dahil yung katulad lang ng gintong nasisira. Baka naman siya tinitignan ang kanyang pagkaginto at sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Tayo naman yung ating pananampalataya ngayon. Ay masusumpungan. Tignan niyo yung pagsumpong na yan. Ako yung sinabi kong kayamanan mo yan. Ha? Lalapit ako dito. Yung pagsubok na yan. Kapag ka lumampas ka, masusumpungan pala yan. Sa ikapupuri mo, ikaluluwalhati, ikararangal. Doon sa pagpakita na sa iyo, pagdarap mo sa ating Panginoon. Ayan ang real na asset. Kasi kung ano yung tanin mo, ay ikaw ay doctorate, pagpatay ka, ala-ala ka na lang. Maniwala kayo sa akin. Buti na lang kung 75 ako. Hindi ka na yan. Dahil ko, sinasabi, kasi sabi ko kanina, ay lang karoon mga nakikinig. Pag 6 feet below the ground ako, tapos ang talino ko, yung pera mo dyan, pwede ba ako pumunta dito? Pera mo? So may illustration ako. Kaya ako makikita. Yun. Yun na lang. Binetro kayo sa mga. Paalala nyo ang mga. Yung sandaan ako. O gawin na natin 1 milyon. Ito. 1 milyon. Ha? Ha? Tingnan natin kung tunay ko ngayon na. At tingnan natin kung may bati. Inilagay ko na yun sa bulsa ko. Kung maalala ko ha. Inilagay ko. Yung pera. Ito. Ang nilagay ko sa bulsa ko. May silbi o wala? Wala. Kasi habang hindi ko ito ginagasta. Kung hindi ka ito ilaabot. Kung hindi ka ito itutulog. Doon lang ito nagkakaroon ng value. Yung perang ko, habang nasa bulsa ko, pera lang to. Kahit anong dami ng pera mo sa bangko. Kahit anong dami ng pera mo sa bahay mo. Kahit anong dami ng pera mo sa wallet mo. Still money. Oh? Kaya hindi tunay na yaman. Ha? Ang kayamanan pala sa Panginoon. Ewan ko lang sa inyo. Kung ikaw ay tao ng Diyos, ito yung nire-recommend ako sa iyong kayamanan ng tunay, ha? Your riches. Ha? Yung ikaw pala, dumaraan sa pagsubok, kung totoo ang panahon ng kalagay. Dahil ito lang ang pagsubok na ito, tulad ng ginto. At kapag doon ang pagtagumpayan mo, yung pagsubok niya sa pangananan mo, doon kay Kristo at sa pakikipagbaka mo ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya. Ito pala yung pagsubok na ito, pagharap mo sa Panginoon, katapanan mo. Kaya nga, sabi ng verse 20 na, yung verse 19, chapter 6, yaman lang yan dito sa mundo. Okay? Verse 20, mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit, hindi tinakana, hindi
lang hindi dumaan sa pagsubok. Dahil yan ang testing ground ng Panginoon sa atin upang mapatunayan kang tunay na ginto. Dahil yung pagsubok na yan yung napakatindi mong kayamanan. Dahil sa ikapupuri mo yan, ikaluluwalhati mo yan, ikararangal mo yan, pagka nahayag na ang Panginoon sa atin. Amen. Ito ang magtatapos sa quotation na ito. Huwag mo sanang i-allow o pahintulutan na ang tagumpay mo sa daigdig na ito. Huwag sana ninyong pahintulutan na kung anong tagumpay ang mayroon kayo. Sabihin ng tagumpay na lahat ng blessing mo kasi sabi ng quotation, sana huwag itong magpahiwalay sa lumikha sa iyo. Huwag itong magpahiwalay. Tandaan mo lahat ng nasa iyo, bigay lang mo. Pero pagka yan ay inibig mo, ang laki ng tsansa na mawawala ka sa Panginoon. Prove na yan. Matthew chapter 23, verse 22, sabi dyan yung butil, alaglag, kasama ng dawa. At pagkasinsay nila, sila'y kinain nila mo ng daigdig na ito. Prove na yan. Kaya ang tagumpay mo, asset mo, sana huwag magpahiwalay sa iyo sa lumikha ng buhay. Ang mahirap. Your request, hindi pa na ng palakad. Maniwala kayo sa ating natutunan. Ang ating pagtitiwala ang nampalataya kay Kristo. Ito yung totoong kayamanan. Sa totoo, kakapatid ko kayo, huwag lang kayo masaktan. Hindi kayamanan mo ang natin. Dahil kapag kapanong ng kaligtasan, hindi kayo magkakilala ng mga yung tatay mo. According to Isaiah chapter 65 verse 17, Revelation chapter 21 verse 4. Wala na tayong pagkalaala doon. Hindi na tayo magkakakilala. Ang mananatiling haharap na tunay na kayamanan mo ay ang tunay na pag-ibig mo, tunay na katapatan mo, tunay na pagkaloyan mo kay Kristo. Kung nabigyan ka sa tingin mo ng anumang property, blessing, kataliho, lahat ng bagay, sana, and I pray to God, huwag itong maghiwala sa lumikha ng iyong buhay. Tingin natin ang ating mga pwede bang ipagtas natin ang bahagya ng mga kamay at pwede ba natin kausapin ng Panginoon at tingnan ang ating mga sarili kung gaano tayo kalapit sa Kanya. O baka naman pinagpapalit mo ang Panginoon dahil sa tagumpay mo. Please pray to God.
awitin na nagsasabing, ano pa ba ang maihahandog ko sa iyo? Kung gagamitin natin habang kumakausap tayong lahat. Sige po, kung gusto niyong lumuhod kayo. Kung gusto niyong pumunta ng altar, pumunta kayo. Kung gusto niyong upo at manalangin kayo, okay lang. Kung gusto niyong tumayo at manalangin kayo, okay lang. Ang importante sa akin, kinakausap natin. At ang isang magandang gawin natin ay pwede ba natin intindihin itong background ng awitin sa iyo habang tayo kumakausap sa Panginoon. At pwede na rin bang pakisaliksik ang ating puso kung nasaan at umoroon ang inyong kayo naroon ang inyong puso. Verse 19, chapter 6 ng Book of Matthew. Merong kayamanan dito sa Testigo. Chapter 6, verse 20 ng Book of Matthew. May kayamanan sa langit. Kinumpirm lang ng Panginoon sa verse 20. Kung nasaan ang iyong kayamanan, tiyak ko na ando ng iyong puso. Tiyak ko na ando ng buhay mo. Tiyak ko doon nakatuon ng pansin ang utak ng damdamin mo. Come on. Let's sing. Sige yun. Come on, please. Understand the song. Please. Intindihin mo, unawain mo itong awit. And then, let's talk about
nagbigay ng paalala, pangungusap sa pagpapalabas, pagpapakain ng aming mga kalagawa, pagpapatibay ng aming pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. Narito ang Buena Vista Church mula sa pinakabang hanggang sa pinakabang. Wala kong ibang dinadalamin kung ikaw sa amin ko sila. Dahil alam ko pag-iusap ko sila. Lalo na kung naintindihan nila ng Panginoon sa pagkibaligang daanan para araw-araw. Ito ang pagdilig ko. Ito ang pananampalataya sa iyo. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Ang kanilang hanap buhay at pinagahanap buhay. Palaguin mo ito. Hindi parang ang kinin sa lipunan kundi upang gamitin mo sila na maging bahagi at makabahagi sa tamang mga nangangailangan. Alakasin niyo rin po ang kanilang mga kaluluwa at kalusugan ng kanilang mga katawan. Gabayan niyo po ang kanilang mga anak, ang mga asawang naghahanap buhay, ang mga anak na pumapasok sa eskwela ang kanilang nabuho, ang mga kapatid namin nasa ibayong dagat na hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan dahil pagkilala mo sila ng higit sila. O paano ninyo kami pinagpapalo, kinakausap, gayon din ang mangyayari sa aming mga mahal sa buhay at pati ang nasa ibayong dagat. Alalahanin niyo ang aming bansa, mga nangungulat po ninyo. Alalahanin niyo rin po ang United Pentecostal Church sa miyembro ng mga salungan hanggang sa aming General Superintendent. Alalahanin niyo po bawat isa sa amin. Alalahanin niyo rin po, Panginoon, mga nasa bilangguan, lalo na ang mga walang kasalanan. Alalahanin niyo ang mga nasa ospital, lalo na yung mga pangangailangan sa kanilang karamdaman. Panginoon, itinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, hamos siya po. Kung hindi ka pa dumarating at darating, ay masumpungan mo ang aming tunay na pananampalataya sa iyo. Sapagat ang katotohanan na hindi mo kami tinawag para magmana ng daigdig. Kung hindi kami tinawag mo, Panginoon, at tinawag mo para sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, at muli po ang mga ng kapurihan, ang mga ng karangalan, ay maingat namin tuloy binabalik sa iyong dakilang pangangalarin sa pangalan. Sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Sa pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Amen. God bless you po. God bless you in Jesus' name. Pagkalan tayo ng ating Let's go. Pagkalan tayo ng Panginoon.